Ang basura ay para sa basura. Iyan ang inanunsyo ng aking ama sa mikropono habang iwinawagayway ang luma at naninilaw na passbook na palihim na ibinigay sa akin ng aking lolo. Hindi niya lang ito ininsulto. Direkta niyang inihulog ang passbook sa isang balde ng natutunaw na yelo at champagne. Habang nagtatawanan ang mga tao, hindi ako sumigaw. Isinugod ko ang aking kamay sa nagyeyelong tubig, sinira ang aking wedding dress para lang mailigtas ang mga basang pahina at umalis ng hindi lumilingon. Bago ko sabihin sa inyo ang sikretong nakatago sa mga basa at sirang pahinang iyon at kung paano ko ito ginamit para wasakin ang peking imperyo ng aking ama, sabihin ninyo sa comments, ano ang pinakamalupit na bagay na ginawa sa inyo ng isang kapamilya sa isang selebrasyon? Babasahin ko ang bawat kuwento. 3 araw ang lumipas. Pumasok ako sa pangunahing sangay ng isang malaking bangko sa Makati. Ang lobby ay puro marmol at mahihinang bulungan. Isang malaking kaibahan sa gulong iniwan ko sa kasal. Hawak ko ang passbook sa isang plastic ziploc bag. Ang mga pahina ay kulubot at may mantsa ng champagne. Mukha ngang tunay na basura tulad ng sinabi ng aking ama. Ako si Aliyah at sa edad na 29, ginugol ko ang buhay ko sa pagiging invisible. Bilang isang ER nurse, sanay ako rito. Alam ko kung paano maglaho sa gitna ng sigawan ng mga doktor at pagdurugo ng mga pasyente. Alam ko kung paano magtago ng mga sikreto. Ngunit habang nakatayo roon sa aking ukay-ukay na coat, naghihintay sa batang teller na tumigil sa pag-type, pakiramdam ko ay lantad na lantad ako. Kailangan kong i-check ang balance nito, sabi ko, habang idinadausdos ang bag sa makintab na counter. Regalo ito. Dinampot ito ng teller. Isang babaeng hindi lalampas sa 20 anyos gamit ang 2 daliri. Bahagyang kumunot ang ilong. Inilagay niya ang account number. Marahil ay inaasahan ang isang error message o zero balance. Tapos ay huminto siya. Ang kanyang mga daliri ay nanatiling nakalutang sa keyboard. Kumurap siya, mas lumapit sa screen, at biglang namutla, "Ma'am!" Pabulong niyang sabi, nanginginig ang boses. "Pakihintay po dito! Huwag po kayong aalis." Hindi siya pumindot ng silent alarm, ngunit ganoon na rin ang epekto. Ilang segundo lang, ang branch manager at isang lalaking naka-bespoke suit, ang regional director, ay nagmamadaling lumapit sa akin. Hindi nila pinansin ang mumurahin kong coat. Tumingin sila sa akin na para bang ako ay isang nawawalang maharlika. "Miss Del Marco," sabi ng director, habang iginigiya ako patungo sa isang mabigat na pintong bakal sa likod. "Pakiusap, matagal na po naming hinihintay na may mag-claim sa account na ito." Dinala nila ako sa isang private viewing room na amoy lumang papel at alikabok. Habang kinukuha nila ang file, umupo ako sa leather na silya at pumikit. At bigla, wala na ako sa loob ng bank vault. Ako ay muling naging 12 taong gulang, nakaluhod sa sahig na gawa sa matigas na kahoy sa study ng aking ama. Nakaupo si Ricardo sa kanyang armchair. Umiikot ang isang baso ng whiskey sa kamay. Pinapanood ako. Sinadya niyang itapon iyon. Alam ko, pero simple lang ang patakaran. Ang mga babae ang naglilinis, ang mga lalaki ang sumasakop. Si Hector, ang kuya ko, ay nasa sofa. Tumatawa sa isang video game. Ang mga paa niya ay nakapatong sa mesang kakakintab ko lang. "May naiwan kang dumi, Aliyah." Malumanay na sabi ni Ricardo. Hindi siya sumisigaw. Mas gusto niya ng manonood sa kanyang kalupitan. Gusto niyang makita ang pagkawala ng liwanag sa aking mga mata. Ito ang kanyang teatro. Nang subukan akong itayo ni Lolo Samuel, ang boses ni Ricardo ay naging parang latigo. "Hawakan mo ang basahang iyan, matanda, at ipapasok kita sa isang home for the aged nang mas mabilis pa sa pag-empake mo ng mga gamot mo." Nagkuskus ako hanggang sa dumugo ang mga buko ng aking mga daliri noong araw na iyon. Nagkuskus ako dahil naniniwala akong wala akong halaga maliban sa kung ano ang kaya kong tiisin. Ang malakas na kalampag ng pinto ng vault ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nagmulat ako ng mata. Hindi na ako ang 12 taong gulang na babaeng iyon. Ako na
Ang babaeng may hawak ng posporo. Naglagay ang direktor ng isang makapal na folder sa mesa. Hindi lang po isang savings account ang binuksan ng lolo ninyo, Miss Del Marco. Noong 1982, nagtayo siya ng isang Totten Trust. Isa siya sa mga naunang namuhunan sa mga kumpanyang tulad ng Apple at Microsoft. Ang bawat dibidendo ay ibinalik niya sa portfolio. Hindi ginalaw sa loob ng 40 taon. Ipinaharap niya sa akin ang dokumento. Ang kasalukuyang halaga ng trust na legal na maipapasa sa iyo sa kanyang pagkamatay ay 725 milyong piso. Ang numero ay nakaukit sa papel, itim at hindi maikakaila. 7,000 milyong. Tinitigan ko ito. Naalala ko ang balde ng champagne. Naalala ko si Ricardo na tumatawa sa mikropono. Tinatawag na basura ang yaman na ito. Hawak niya sa kamay ang 725 milyong piso at itinapon ito. May iba pa bang nakalista sa account? Tanong ko. Kalmado ang boses. Klinikal. Wala po. Sabi ng direktor. Kayo lang po. Sa inyo po itong lahat. Hinawakan ko ang tuyo at sirang passbook. Hindi lang ito pera. Isa itong sandata. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, alam na alam ko kung saan ito itututok. Hindi nag-angat ng tingin ang asawa kong si Lucas. Nang pumasok ako sa pinto, nakayuko siya sa kanyang laptop sa kitchen island, napapaligiran ng tore ng mga nakaprint na spreadsheet. Ang hangin sa aming maliit na apartment ay tila kuryente. Puno ng tensyon ng isang bagay na malapit ng masira. Si Lucas ay hindi lang isang data analyst. Isa siyang forensic architect ng mga sikreto. Nakikita niya ang mga bitak sa pundasyon na hindi nakikita ng iba. Hindi ito isang imperyo, Alia, sabi niya. Sa wakas ay iniharap ang screen sa akin. Ang boses niya ay walang emosyon. Ito ay isang Ponzi scheme na binuo sa mga panandaliang pautang at ego. Tumingin ako sa monitor. Inaasahan kong makakita ng yaman. Inaasahan kong makita ang milyon-milyong ipinagmamalaki ni Ricardo sa bawat charity gala at family dinner. Sa halip, puro pula ang nakita ko. Baon siya sa utang, sabi ni Lucas, tinatapik ang isang dokumento. Ang mansyon sa isang exclusive subdivision, nagsimula na ang foreclosure proceedings, 3 linggo na ang nakalipas. Ang family trust na sinasabi niyang pinamamahalaan niya, walang laman. Nagpapalipat-lipat lang siya ng halos 3 milyong piso sa pagitan ng 6 na shell accounts para magmukhang may pera siya. At heto pa, ino-audit siya. Nagpadala ang BIR ng Notice of Deficiency noong nakaraang buwan. Tinitigan ko ang mga numero. Ang lalaking naghagis ng pamana ng aking lolo sa isang balde ng champagne ay hindi isang higante sa industriya. Isa siyang nalulunod na taong nagkakawag sa dagat ng utang. Hindi lang siya naghahangad ng pera. Kailangan niya ito para hindi makulong. Tumunog ang telepono ko. Siya iyon. Inilagay ko sa speaker. Huminto si Lucas sa pag-type. Alia. Napuno ng boses ni Ricardo ang kusina. Walang paghingi ng tawad, walang pag-aalinlangan. Tanging ang mayabang na kumpiyansa ng isang taong naniniwalang pag-aari pa rin niya ang mundo. Iniisip ko yung maliit na bahay na iniwan sa'yo ng lolo mo. Yung cottage sa Batangas. Anong meron doon? Tanong ko. Ipinatong ko ang kamay ko sa mesa para pigilan ang panginginig, pero ang boses ko ay yelo. Gagawan kita ng pabor? Sabi niya. Nakausap ko na ang abogado ko. Ako na ang bahala sa pagbebenta. Bibigyan kita ng magandang presyo at invest natin ang kikitain sa negosyo ng pamilya para kumita ka naman. Nurse ka lang, anak. Wala kang alam sa buwis o maintenance. Tinutulungan lang kita. Gusto niya ang cottage. Iyon lang ang tanging ari-ari ang iniwan sa akin ni Lolo Samuel bukod sa passbook. Siguro, nagkakahalaga iyon ng mga 15 milyong piso. Barya lang sa isang bilyonaryo, pero isang lifeline sa isang desperadong manloloko. Hindi ko ibebenta pa, sabi ko. Natahimik ang linya. Tapos ay nahulog ang maskara. Makinig ka sa akin. Singhal niya, bumaba ng isang oktaba ang boses. Ulyanin na ang matandang iyon nang pirmahan niya ang deed. May mga testigo akong handang tumistigo.
na minanipula mo ang isang matandang inutil para ipirma sa'yo ang ari-arian ng pamilya. Kung hindi mo pipirmahan ang transfer papers bago mag-Biyernes, idedemanda kita ng elder abuse. Kakaladkarin kita sa korte hanggang sa maubos ang pera mo. Naiintindihan mo ba ako? Wala ka sa lugar mo, Aliyah. Hindi niya ako pinoprotektahan. Naghahanap siya ng pera. Anumang ari-arian na maaari niyang kunin, ibenta, at ibuhos sa kanyang walang katapusang balon ng utang. Naiintindihan ko ng malinaw. Sabi ko, mabuti. Ipapapadala ko na ang mga papeles. Namatay ang linya. Tumingin ako kay Lucas. Hindi siya natakot. Nakangiti siya. Isang malamig at matalas na ngiti na tumugma sa damdaming umuusbong sa aking dibdib. Akala ni Ricardo ay isang walang laban na anak, ang kanyang tinatakot. Hindi niya alam na kabibigay niya lang sa amin ang plano para sa sarili niyang pagkawasak. Desperado siya. At ang mga taong desperado ay nagkakamali. Nagantay ako ng 24 oras bago siya tawagan muli. Ang katahimikan ay isang malakas na amplifier. Hinahayaan nitong lumago ang desperasyon. Ginugol namin ni Lucas ang araw na iyon, hindi sa pagpapanik, kundi sa paghahanda. Hindi kami kumuha ng abogado para labanan ang pagbebenta ng cottage. Kumuha kami ng isang graphic designer para gumawa ng peking portfolio ng mga investment documents. Nang sa wakas, ay tinawagan ko ang numero ni Ricardo. Ibinigay ko ang pagganap ng aking buhay. Hindi ko ipinatawag ang kumpiyansang babae na lumabas mula sa bank vault. Ipinatawag ko ang 12 taong gulang na batang babae na takot na makatapon ng alak. Pabulong kong sabi ng sagutin niya. Hinayaan kong manginig ang boses ko. Sorry, binabaan kita. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Dapat ka talagang mag-sorry. Sagot niya. Pero hindi na gaanong matalas. Nakikinig siya. Hindi lang yung cottage. Sabi ko. Itinatama ang boses ko sa perpektong tono ng inosenteng pag-aalala. Pumunta ako sa bangko. Yung passbook. Hindi pala walang laman. Natahimik ang linya. Halos marinig ko siyang nag-iisip. Magano? Tanong niya. Ang kasakiman ay tumagas sa telepono na parang langis. 725 milyon. Sabi ko na parang nabubulunan. Nagsimulang magsalita ang bank manager tungkol sa capital gains taxes at mga federal audit at sa tingin ko may problema ako. Kung malaman ng BIR na may ganito ako, kukunin nila ang kalahati. Hindi ko alam kung paano ito itatago. Ito ang perpektong pain. Ibinigay ko sa kanya kung ano mismo ang paniniwala niya tungkol sa akin. Na ako ay mahina, tanga, at walang kakayahang humawak ng kapangyarihan. At ibinigay ko sa kanya kung ano mismo ang kailangan niya. Isang malaking halaga para takpan ang sarili niyang mga krimen. Makinig kang mabuti sa akin, Aliyah. Sabi niya. Ang kanyang boses ay agad na nagbago mula sa nambubuli tungo sa isang tagapagligtas. Nakakakilabot. Huwag kang pipirma ng kahit ano sa bangko. Huwag kang makikipag-usap sa sinumang abogado. Dalhin mo sa akin ang mga papeles na iyan. Pwede ko yang isilong sa ilalim ng family trust. Pwede nating i-classify bilang isang pre-existing asset. Komplikado, pero kaya kong gawing mawala ang tax liability. Ginagawa ko ito para sa'yo. Anak, para protektahan ka. Protektahan ako? Gusto niyang lunukin ng buo ang mana para takpan ang mga butas sa kanyang lumulubog na barko. Pwede ba? Pwede ba nating gawin ngayong gabi? Tanong ko. Hindi! Mabilis niyang sabi. Kailangan niya ng oras para ihanda ang mga peking transfer papers. May Man of the Year gala ako sa Sabado sa Makati. Perpekto iyon. Dalhin mo doon ang mga dokumento. Pipirmahan natin lahat sa VIP suite bago ang mga speech. Iaanunsyo ko ang pagpapalawak ng family fund. Magmumukha itong lehitimo, gusto niya ng manonood. Gusto niya ang karangalan ng pag-anunsyo ng 725 milyong pisong windfall bilang sarili niyang galing sa negosyo. Sige, sabi ko. Salamat pa. Para saan pat naging ama?
Sabi niya. Binaba ko ang telepono. Tumingin ako kay Lucas. Ang takot ay agad na naglaho sa aking mukha. Kinagat niya ang pain. Sabi ko. Tumango si Lucas. Nagpiprint na ng mga dokumentong talagang ipapakita namin. Mukha itong eksaktong katulad ng mga standard transfer form na inaasahan ni Ricardo. Parehong font, parehong mga header, ngunit ang fine print ay hindi isang transfer of funds. Isa itong affidavit of sole liability. Akala ni Ricardo ay isang anak na walang muwang ang kanyang binibingwit. Hindi niya namalayan na inimbita na pala niya ang berdugo sa sarili niyang party. Ang Man of the Year Charity Gala ay ginanap sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati. Ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay liwanag sa mga balikat ng elitista ng Maynila. Isang silid na puno ng mga mayayaman, makapangyarihan sa politika, at sa kaso ng aking ama, desperadong ambisyon. Dumating ako ng 7:55 ng gabi. Hindi ako nakasuot ng beige at simpleng damit na gusto ni Ricardo para sa akin. Nakasuot ako ng isang pulang bestida na mas mahal pa sa aking sasakyan. Naglakad ako sa gitna ng mga tao, hindi sa gilid. Nakita ko si Hector malapit sa bar. Masyadong malakas tumawa. 3 baso na ang naiinom. Hindi niya ako nakita. Masyado siyang abala sa pagganap bilang prinsipe ng isang kahariang hindi naman totoo. Si Ricardo ay nasa harap ng silid, kasama ang 2 senador. Mukha siyang masaya. Ito ang kislap ng isang taong akala niya ay nagtagumpay sa pinakamalaking panlilinlang ng siglo. Nang makita niya akong papalapit, hindi nagbago ang kanyang ngiti, ngunit nanliit ang kanyang mga mata. Nagpaalam siya at sinalubong ako malapit sa hagdan ng entablado. Late ka na, pabulong niyang sabi, habang pinapanatili ang ngiti para sa mga photographer. Dala mo ba? Dala ko, sabi ko. Inabot ko ang isang asul na leather presentation folder. Inagaw niya ito mula sa aking kamay. Ang kanyang kasakiman ay isang pisikal na puwersa. Nanginginig mula sa kanya na parang init. Lahat ba nandyan? Tanong niya. Ang transfer authorizations, ang power of attorney. Nandyan lahat pa. Tulad ng hiniling mo. Inilalagay nito ang buong 725 milyon sa ilalim ng kontrol ng family trust. Kailangan mo lang pumirma bilang sole trustee para tanggapin ang mga assets. Binuksan niya ang folder. Hindi niya binasa ang mga clause. Hindi niya tiningnan ang mga definisyon. Ang nakita lang niya ay ang linya para sa pirma. Isang matalinong tao ay magtatanong kung bakit ang pamagat ng dokumento ay Affidavit of Historical Management and Sole Liability. Isang matalinong tao ay magtataka kung bakit ang mga petsang nakalista ay umaabot ng 20 taon na iniuugnay siya sa bawat shell company na nakalista sa appendix. Ngunit si Ricardo ay hindi matalino. Siya ay mayabang. Lubos siyang naniniwala sa sarili niyang kapangyarihan na hindi niya maisip ang isang mundo kung saan ako ang banta. Kumuha siya ng isang mamahaling pluma mula sa kanyang bulsa. Ginawa mo ang tama, Alia, sabi niya, habang magarbong inilalagda ang kanyang pirma. Sa wakas, ibinalik niya sa akin ang folder, walang pakialam, at ibinaling na ang atensyon sa podium. Humanap ka na ng upuan sa likod, utos niya. May iaanunsyo ako. Umakyat siya sa entablado. Natahimik ang silid. Tumama sa kanya ang spotlight. Hindi ako pumunta sa likod. Lumipat ako sa gilid, kinuhanan ng litrato ang pahina ng pirma, at pinindot ang send. 3 kilometro ang layo. Natanggap ito ni Lucas. Isinama sa whistleblower complaint na aming binuo ilang araw na ang nakalipas at in-upload ito sa secure portal ng DOJ. Ilang sandali pa, kinuha ni Ricardo ang mikropono. Mga ginang at ginoo. Buong pagmamalaki niyang inanunsyo. Ngayong gabi, inilulunsad natin ang isang makasaysayang pagpapalawak ng Mercer Family Foundation. Isang 725 milyong pisong puhunan sa kinabukasan ng lungsod na ito. Umaamin siya sa real time. Sa harap ng 500 na testigo, inangkin niya ang pagmamay-ari sa mga pondo
Nakaiuugnay ko lang sa 20 taon ng tax fraud. Akala niya ay inilalantad niya ang kanyang legacy. Ang binabasa niya ay ang sarili niyang Miranda rights. Nag-vibrate ang telepono ko. Received. BIR confirmation code 99 alpha. Tapos na. Nakangiti pa rin si Ricardo nang kumislap ang 60-foot LED screen sa likod niya. Nawala ang logo ng foundation, napalitan ng selyo ng Department of Justice na may pulang letra. Federal Asset, Seizure in Progress. Case 8842. Ang palakpakan ay naging katahimikan. Lumingon si Ricardo, naguguluhan, kaysa natatakot. Tinatanggihan ng kanyang isip ang isang realidad na hindi tumutugma sa kanyang script. Iyon ang kanyang malaking pagkakamali. Hindi kamangmangan, kundi pag-aakalang may karapatan siya sa lahat. Hindi siya naniwala na ang isang taong minamaliit niya ay makakabuo ng isang bitag na sapat na malaki para hulihin siya. Bumukas ng malakas ang mga pinto ng ballroom. 6 na ahente ng NBI ang mabilis na pumasok. Ricardo Del Marco, utos ng lead agent. Lumayo ka sa podium. Mahigpit na hinawakan ni Ricardo ang mic. Kilala niyo ba kung sino ako? Oo, sagot ng ahente. Ikaw ang sole trustee na pumirma sa isang affidavit na tumatanggap ng responsibilidad para sa 20 taon nang hindi na i-report na offshore accounts. Lumingon si Ricardo sa akin. Nilinlang niya ako. Ang anak ko. Isalaysay mo na lang. Yan sa grand jury. Nagsara ang mga posas. Nag-flash ang mga kamera habang dinadala siya palayo. Hinubaran ng karangyaan. Naging isang lalaki na lamang sa isang rented na tuksedo. Akala ko tapos na. Hindi pa pala. Sumara ng malakas ang pinto ng VIP suite. Naglock ito. Nakatayo roon si Hector. Pinagpapawisan, namumula, at natataranta. Sinira mo ang lahat! Singhal niya. Sira na ito noon pa man. Sabi ko, hindi naman totoo ang pera. Dumampot siya ng isang kutsilyo para sa steak. Hindi na ito diskarte. Ito ay purong instinct. Ang sandali kung kailan bumagsak ang ilusyon ng pamilya at lumabas ang mga ngipin ng desperasyon. Humarang si Lucas sa akin. Buksan mo ang pinto, Hector. Sumugod si Hector. Nahuli ni Lucas ang kanyang pulso. Pinilipit at nabali ang braso. Dumulas ang kutsilyo sa marmol nang piliting buksan ng mga ahente ang pinto. Humahagulgol ang kapatid ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagiging walang silbi. 3 linggo na ang nakalipas. Ngayong umaga, amoy dagat at bagong timplang kape ang hangin sa Batangas. Nakaupo ako sa beranda ng aking cottage. Inayos ko ang bubong, nilinis ang mga baging, ginawa itong isang tahanan. Si Ricardo ay hindi pinayagang magpiyansa. Ang kanyang mga ari-arian ay frozen. Ang kanyang imperyo ay nilikida. Si Hector ay umamin sa kasalanan. Walang manang naghihintay sa kanya. Tanging trabaho. Sinunog ko ang affidavit sa beranda. Hindi ko na ito kailangan. Nasa DOJ at BIR na ang lahat ng mahalaga. Ang pahinang ito ay ang takot lamang na dati kong dinadala. Umupo si Lucas sa tabi ko. Kumpleto na ang transfer ng trust. Sa'yo na lahat. Anong gusto mong gawin dito? Tumingin ako sa karagatan. 70, 12 milyong piso. Wala. Sabi ko, hayaan lang natin itong lumago. Nurse pa rin ako. Si Alia pa rin. Ang pera ay hindi kapangyarihan. Ito ay proteksyon. Ang pamilya ay hindi dugo. Ito ay kung sino ang nananatili sa tabi mo kapag bumukas na ang vault